Ngayon, ang nangyari, eto, umusok. Dating gawi niya or dating sira niya. Eto guys, kung mapapansin nyo, sa Kevlar, laging umuusok. Ngayon ito, may pumutok na kapasitor na naman siya. Oh. Sibak yung kapasitor, umusok yung mga parts. Tapos, pati dito, magsisingit na naman tayo ng another back job natin. Okay, back job na naman. Kevlar GX 7000 Integrated Power Amplifier. Sa mga taga-subaybay natin, na kuha na natin to na gawa ng video or di ko lang matandaan kung nagawa ko ng video ito. Gawa natin to tapos bumigay. And then ito guys, hindi lang isang beses, dalawang beses na pa-repair ni bossing to. Sa iba, nakailang gawa na hanggang sa dinala rito sa atin. Ito, pangalawa na rin natin na gawa ito. Ang issue nito nung una ay gumagana siya, working siya. Ang problema, hindi, gumagana, buo pala yung board. Tapos, parang pangit ang tunog na naiwan yung dating. Ang nangyari, kulang sa ng voltahe. Kaya dito, pinalitan nga natin to ng regulator. Oh. Yung regulator dito is sira. Ayan, wala pala siyang audio. Sira pala yung regulator. Dito. Yung 7812, 7912. Kaya pansin nyo, yung heatsink ko pabaliktad na. Kasi yung pinalit natin yan is bunot lang. Ngayon, ang nangyari, eto, umusok. Dating gawi niya or dating sira niya. Eto guys, kung mapapansin nyo, sa Kevlar, laging umuusok. Ngayon ito, may pumutok na kapasitor na naman siya. Oh. Sibak yung kapasitor, umusok yung mga parts. Tapos, pati dito. Ay nako. Tapos ang nakapagtataka, hindi bumibigay yung fuse. Mababa na yung fuse niyan eh. Pero buo pa rin. Oh, umusok yan ha. Usok. Oh. And then, dito pa rin na side yung umusok. Although, parang na-revise ko na ito eh. Para binago ko na ito. Pero, nadali pa rin. Nakapagtataka naman. Ano kaya ang pinakadahilan? Pati ako napapaisip din eh. Overload. Di ba? Pero sige lang. Ito para kahit paano may content tayo. At the same time, makapagbigay idea ulit tayo, di ba? Okay. Ay nako, maklasin na lang natin ulit. Tapos ano ba gagawin? Nabablang ko tuloy ako. Okay, kalasin na natin yung board Wala tayong magawa. Galing Pampanga pa ito. Di malayo-layo pa naman. Nakalas ko na yung board tapos kinalas ko na yung mga pyesa muna. Halos lahat ng mga transistor tinanggal ko muna dito. Tapos yung mga nasunog na parts. Ang nakakalungkot lang dito, ubos yung transistor. Napagtataka naman, hindi man lang nabiyak itong nabigay yung fuse na to. Ubos talaga yung transistor. Ito, natanggal ko na yung mga bloke. Oh. Ngayon, pakita ko sa inyo Kaya medyo malungkot yung boses natin. Ay nako, 6 na piraso pa naman yan. Pansinin nyo, wala nang bloke yan Short to lahat eh. Ito, short to. Tapos ito, short. Okay, shorted. Okay, shorted to. Basta short talos lahat to. Tapos itong 1 pair sa may kabila, ubos to. Ubos talaga siya, literal. Oh. Ayun ako. Itong bias transistor niya, nakabuo pa naman to. Diyan tayo nalungkot. Ay nako. Ngayon, itanggalin ko yung mga output na sira na yan. Tapos dito check ko yung mga pyesa na tinanggal ko, yung mga transistor na A1288 tsaka 1288 ba to? 1268 pala. 1268 tapos basta yung mga transistor na natanggal natin, check ko ito, double check ko. Tapos itong resistor na nasunog, 47 ohms dito. Yan, 47 ohms. Ito, 70 ohms. Tapos yung mga transistor dito sa may drive nito, double check ko muna. Yan lang, dyan tayo nalungkot. Nakompleto na natin. Nalulungkot talaga ako. Obos talaga kasi. Ito, kung mapapansin nyo, lahat ng paa niya, mahaba na
Yan, mahaba na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos lahat ng bloke open din. Kaya nilagay natin ito, matataas na lang oh. Yan, diskarte lang para mabuo ulit ito. Same din dito. Tapos yung 4.7 ohms, isa na lang natira. Ito na lang oh. The rest niyan, open yan. Ikaw pa naman na masibak na hindi bumigay yung fuse eh. Nagtataka ako ba't hindi bumibigay yung fuse? Mababa naman na yung fuse nito. Grabe naman siya. Ayun ito, nakompleto na natin to. Ano ba bang kulang ko? Ulit-ulit lang naman eh. Yung nandadali dito oh. Parang umiinit yung drive niya na hindi mo maintindihan. Okay, tapos ito, kailangan ko tanggalin pala yung capacitor kanina. Ito, kailangan mo siyang tanggalin. Tapos, para matanggal mo to, kasi wala tayong screw na yung dibali na para magbaluktot siya. Wala tayong ganun eh. Kaya need natin tanggalin kasi nakarang yung capacitor. Ngayon, bago mo rin ibalik ito, kailangan mo ibalik muna ito, tapos i-troubleshoot. Kaso lang, hassle siya. Kaya pinakamagandang gawin, bago mo ito ibalik, ilagyan mo na lang din yung output. Tapos gamit ka na lang ng valve para sigurado. Kasi pag di ka gumamit ng valve yun, baka mamaya masibakan ka na naman ng output. Wala eh. O halimbawa, di ba, ibabalik ko itong capacitor. Pag ibalik ko siyang ganyan, pag binalik ko, tapos naiwanan yung output na hindi ko papalitan agad, magbabaklas na naman ako panibago kasi nga nakaharang siya. Okay? Kaya need talaga baklasin. Okay, ngayon balik ko itong capacitor. Tapos testing na ulit tayo. Mag voltage bias tayo. Yung supply lang muna na nasa mataas na voltahe or yung amplifier stage lang muna yung talagyan natin yan, no? Yung pula na yan. Mga maliliit saka na. Check muna natin kung may DC siya or wala. Okay. Ay, naka-bulb tayo. Dito na bulb tayo yung gagamitin natin. Dito tayo sa may kabilang lamesa eh. Ngayon, abot kaya. Ito emitter to ah. Ito emitter to sa may kabilang side. Ito yung side na umuusok. Ngayon, ano natin? Walang umusok. Okay, bumaba naman. Pero check natin yung DC nya. Check natin. Ground ito, ground. Tapos may DC nga lumalabas oh. Itong kabila. Okay, good tong kabila eh. Ang bias nya. May problema pa. May DC pa. Double check muna natin. Double check ko muna to. May DC pa rin. May DC tapos wala siyang bias. Yung drive niya ay sa may bias transistor para na-check ko naman kanina pero double check ko pa rin. Double check ko muna. May problema pa rin. Sira nga yung bias pala. Hindi ko na-check. Ito tinanggal ko na oh. 669 nito eh. Yan galing yan oh. Hindi ko pala na-check kanina to. Sabi ko parang nang kaligtaan ko eh. Sira pala siya. Open na. Open yung base emitter. Sa collector niya may shorted. Ito siya oh. Open na oh. Pero sa may collector niyan short eh. Collector to emitter shorted. Ayun oh. Diba? Ngayon, ito ipapalit natin. Bunot lang ito. Hindi ako gagamit ngayon na mga nabibili ko sa Raon ngayon na 669 kasi mataas yung bias nun. Ito siya. Ipapalit lang natin tong mixi paa na to. Idudugtong natin siya para humaba. Wala eh. Marami akong 669 ngayon. Ang problema, meron ako napansin, medyo japik siya. Dumidikit sa magnet tapos medyo mataas yung bias. Kaya ito, nagtiyaga ako sa mga bunot. Mga orig pa itong mga bunot eh. Okay, dudugtong ko to. Tapos testing natin ulit, sana magkabayas na. Ibalik ko na yung or napalitan ko na pala. And then ibinalik ko na itong board para hindi na umaba. Yan, di umaba yung oras natin. Yan siya, yan. Focus. Yan. Dinugtong lang natin yung paa niya. Okay na yan, kaysa wala tayong brand new na orig eh. Meron man tayong brand new rito, puro parang hindi orig, dumidikit. Tsaka mataas yung bias ng labas niya. Ngayon, try natin, sana hindi umusok. Okay.
Okay, parang hindi naman. Tingnan natin yung DC niya, kung may DC out. Dito, kanina meron eh. Ito meron pa rin. Meron pa rin eh. Oh. Yung kabila, wala eh. Tapos sa bias niya, may problema pa to pag ganito. Kabila may bias eh, dito wala. Wala pa rin talaga siya. Ay nako, malala. Ay nako, suyod ulit tayo. Kaya pala walang bias kanina kahit napalitan ko na yung bias transistor. Nagkadikit lang pala yung hinang ko dito. Yung eto tsaka dito, may hibla na nagkadikit. Ganun talaga kasi bugbog na yung board eh. Ngayon ulit nagkadikit lang pala. Kaya minsan double check nyo talaga yung mga hinang-hinang. Minsan kahit na gabuhok lang yan, basta dumikit, short pa rin ang dating yan. Ngayon ito na siya. Okay, may bias na siya oh. Aso lang nasa 0.5 yung bias nito eh. Medyo mataas no, kahit dito sa may kabila medyo mataas din talaga siya oh. Ito oh, pabaliktad dito tayo sa kabila, medyo mataas din talaga oh. Sa 0.5 no. Try ko nga i-adjust to, ibaba natin. Tapos ito yung DC out nya, check natin. Wala na DC ah. Wala na DC out yan. Tapos yung isa, siyempre wala rin ito. Wala na. Kaya pala nagkadikit lang pala tong hinang ko. Ito. Yung dito tsaka ito, nagkadikit dito sa may pagitan nila. Ngayon, nagnormal na. Normal na yan, tutunog na ulit yan. Try kong ibaba yung bias niya from 0.5. Mataas yung bias na eh. Nasa 0.5, baba natin ng mga 0.3, 0.4 lang. Try ko kung kaya kong ibaba. Kung susundan natin, ito yung bias niya. Medyo pangit yung setup ko dito, medyo madilim. Dito, papunta siya dito, tumawid. Ito yun eh, ito yung bias niya, itong dalawa na to. Try nga natin i-adjust to. Tignan natin kung may i-adjust siya. Yung bias niya ay 3.3 tsaka 3.3 tsaka medyo mainit yung drive nyo. Paras mainit. Try natin baba. 3.3 tsaka 6.8. Okay, i-adjust ko nga. Ito 3.3 na yan. 3.3 tsaka itong 6.8. Try ko nga i-adjust. Balikan ko kayo kapag na-adjust ko siya na ibaba ko ng mga 0.4, 0.3 lang. Dito muna tayo sa may kabilang side. Ito yung side na hindi natin ni-repair ha. Although may repair na yan. Mapapansin nyo, may history na ng repair ng unang gumawa din yan eh. Ngayon, ito yung side na binago natin. 3.3 ang nakalagay dito ha. 3.3. Ang ginawa natin, nilagyan natin ng 380. 390 pala, 390. 390 ohms. Equivalent ng mga around 3.3 plus 390, 3.6. Mga around 3.7. Mga nasa 3.7k na to. Check natin. Ay, nakakabit eh. Yan, basta around nasa 3.7 ah. 3.3 plus 390 equals nasa kwan nga 3.7 kulang. Okay, ganyan siya. Ito 3.3 to dito, 3.3. Tapos dito kasi 6.8 ito eh. Ito 6.8 to. Ngayon, ito siya, ito para mas maliwanagan muna kayo. Ito siya, ito to. Ito yung tinanggal natin yung 3.3, nalagay natin doon sa may kabila. Ito yung kapares niya, 6.8 ito. Ayan, ito mamaya papalitan natin. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung magbabago. Mababa yan. Mababa. Ngayon, digital lang gagamitin ko para mas makita nyo ng maayos. Okay? Adjust natin. Ngayon, balik natin sa normal viewing. Yan, 3.3 yan ha. Binago natin na magiging, nasa around 3.7 na yan. Na ibalik na natin pansamantala yung board. Mamaya na natin itali ito. Naglagay tayo ng speaker ha. Dalawang sub. Ayan, naka-speak on tayo. Tapos may input. Yung cellphone natin yung input natin. Ngayon, on natin.
binabaan natin ng konti yung bias guys ha. Nasa 0.4 na lang. Para kapag nasira pa to, walay na. Sabihin may problema talaga siya. Okay. Ngayon, may audio siya. Nakabalb pa pala tayo. Okay na to. Dalawang channel ha. Okay, hanggang dito na lang ha. Mahaba pa yung video natin. Yun lang guys. Nakapagtataka no, laging nasisibak siya. Ngayon, ang ginawa natin, binaba natin yung bias, nasa 0.4 na lang. Sundan nyo na lang kung gusto nyo gayahin. Sa totoo lang guys, yung sa previous vlog natin, buo to dito eh. Wala naman tayo ginalaw dito eh. Diba, nirepair nga nila kasi nasibak yung isang channel. Ginawa natin, nito lang sa may supply lang eh. Awa ko ba, bakit nadali ulit? Pag nadali pa to, wala, ayawan na. Ayan, 3.3 plus 390 yung ginamit natin na bias. Ayan, dalawa na siya. Ayan, dalawa, tapos ito. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.